Sinsya na mo, bagits kay Kuron. Waka bantay si Yunis, ako siyang gitugon sa akong pulo ba. Giilis na unta ko. Asa akong pulo. Lisod naman idagan. Ha? Pabagit sa lantaron. At least dili man ang gisulob mo'y muwali ba. Ako lang magikuan basig tingala mo nag-change na si pastor da. So, maayong gabi sa tanan. Tonight padayon ta sa atong biblical prosperity, ika-25 na ni mga igsoon. Biblical prosperity. And before we proceed, mag-ampo ta, let's all stand. Most gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this evening. Thank you for giving us another opportunity to hear the message, O God, that you're going to give us tonight. Please use me, empower me, O God, to deliver your message. I pray that you will be the one to speak through me. And I pray, O God, na ang amo kasing-kasing prepared good for the message that you're going to give us. Thank you, Lord God, for this opportunity. This is for your glory, we pray. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. The title of this message is Paths of Prosperity and Punishment. So kita may ipapili sa Ginoo mga kaigsunan, iyan na nang gilatag sa atong kinabuhi, iyan na nang gibutang diha, nanana diri sa kalibutan tanan. So kita na ang gitugutan sa Ginoo, gitagaag chance to choose. Mao na gitagaan ta sa Ginoo sa balang Espiritu to give us guidance. Now, if we refuse the guidance of the Holy Spirit, makapili gyud ta atong mga kalibutanhon nga mga butang nga dili mapuslanon sa atong pagkakristohanon mga igsoon. And it will affect our life being a Christian in this sinful world. Dapat makita man gyud si Kristo sa atong kinabuhi. Sa atong pagpuyo aning kalibutana, sa pagpanginabuhi nato aning kalibutana, sa kanang lambigit nato sa lain nga mga katawhan aning kalibutana, no, the way we interact with them, dapat makita gyud kinsa ta. Dapat makaingon gyud sila, there is something in you that is different from others. All right? Sa imong kanang business side nimo, dapat makahibaw gyud sila nga you are different. Sa diha maglakaw-lakaw ka na ay mga encounters nga may tabo sa imong kinabuhi, dapat makaingon gyud sila, lahi gyud ni tawhana. Nga naman, that is the purpose of our existence. That is the purpose why Jesus saved us. Unya, wata niya gikuha dayon sa niyang giluwas ta niya. Instead, gitagaan ta niyag mission. Nga ipakita kung unsay imong nadawat. So, para mapakita nato unsay nadawat nato sa Ginoo, kinahanglan mo gyud mo resulta kung unsa ning atong nadawatan gikan sa Ginoo diri sa atong kinabuhi, so that we can show to the world unsa ning atong nadawatan. So, if you're aware kung unsa imong kanang nadawatan sa Ginoo, unsa man? Na unsay unang nadawatan nimo sa Ginoo? Salvation. So kanang nga salvation diha ra ba nataman? After salvation, mga kaigsunan, God offered you a mission. Sa diyang nahimo na kang part sa iyang family, you are part of that responsibility. Unsa man ang responsibility? To go and preach the gospel to every creature. And that is why God created, He established the church. Nga maoy station, maoy pundukanan or pagpaligunan sa mga Kristohanon para makalakaw sila, makawali sa Ebanghelyo, ug naa sila'y madad-an sa mga kalag nga ilang masangyawan sa pulong sa Dios. Part ni sa atong mission ang church. In fact, ang church may gimanduan sa Ginoo, dili lang kay basta-basta ka individual mga igsoon nga gimanduan sa Ginoo to share the gospel to the lost, but the church. So karon kay gihatag man sa Ginoo nato usa ni nga panalangin nga ato nadawat naanantan sa church. Karon, you are employed by God and should be supplied by God. O karon, kung
ikaw nga negosyante, gisugo nimo imong empleyado, suplayan ba nimo sa iyang panginahanglan? Di ba na ay company car, na ay kanang allowance, no? Para lunch. In fact, kung ikaw ang imong trabaho is mediating ka ngadto sa mga client o sa company, kanang imong ipa-restaurant ang imong client, company magbayad na. I-reimburse na. Tanan imong gasto, reimburse na sa company, ilisan ka. Fully supplied ka. Kana, kumpanya na sa kalibutan. What about God? God's business. Kung ang tao kay baw mulantaw ana mga kaigsunan, ang Ginoo nag-promise na daan, I will supply all your needs. Being my children, being my servant, you are fully supplied. Karon ang problema mga kaigsunan, we cannot see the supplies from the Lord. And that is why we seek those supplies dito sa world. We copy what we saw. We do not follow what we heard. Amen? Gituduan man ta. Kita nata sa church, gituduan man ta how to live this life. But we choose to copy what we saw more than following what we heard. Kaya lagi na atay kaugalingon nga pinsada sa atong kaugalingon kinabuhi. Alright? So ato ni paminaw ni Minsahia mga kaigsunan. This message highlights the outcome of following God's will versus turning away from it. So simple ra kayo mga kaigsunan. It's either you follow God or you disobey Him. So unsa may possible result? Mao ning gihimo siyang path ngadto sa prosperity o ngadto sa punishment. So unsa kahay kasagaran madawat sa mga Kristohanon nga linuwas na sa Ginoo, gitagaan na sa misyon sa Ginoo, pero ang ilang kinabuhi mga kaigsunan, you cannot see the blessing of the Lord. So that is what we call punishment. And we can see also those Christians serving the Lord, joyful sa ilang kinabuhi, fully supplied ang ilang panginahanglan sa ilang kinabuhi. Though ang uban dili abundant gyud, depende man gud na sa kaya sa imong faith. Amen. Pero ang gipangita nato mga igsoon is the contentment in their heart. Malipayon sila, nangalagad sila sa Ginoo. Walay nakabalda nila, walay nakababag mga kaigsuonan sa ilang pagsunod o pagpangalagad sa Ginoo. Nahimo silang blessing sa ilang simbahan. Kay mao mo guni diri man sa church ang measurement mga igsoon sa atong faith. Diri man na gina-measure sa Ginoo. How did you serve God in His church? Kinsa ka sa simbahan sa Ginoo? Unsay imong performance? Nagdala ba ka og kalag nga magpabilin sa iyang simbahan? Diri man na ginasukod sa Ginoo. Mao bitag gibuhatan tag lugar mga igsoon nga magpundok ta. Amen. Pero mao lagi managlahi ang resulta sa mga Kristohanon. We have the same Savior, we have the same salvation, we have the same mission, but we have different kinds of life. Managlahi ang status sa atong kinabuhi. So this may give you an answer why. Number 1, prosperity for obedience. Of course, when there is obedience, there is blessing. Amen? And that blessing leads to prosperity. In Job chapter 36, verse number 11, si Elihu, mga kaigsuonan, nag-istorya ani kang Job, gipahinumduman siya. No, dili ni sayop ang gipang istorya ni Elihu diri kang Job. Ingon sa verse number 11, the Bible says, if they obey and serve Him, no, referring to God, they shall spend their days in prosperity and their years in pleasures. Woo! Mao gyud ni gipangita sa mga tao. Mausad gyud ni gipangita sa mga Kristohanon. Ang kalibutan nagsigig gukod mga kaigsuonan aning gitawag og prosperity og pleasures. Kung saan ni makalipay ba? Unya mao ni reason mga kaigsuonan kay mao man gigukod sa mga Kristohanon, mao ni reason nga nilingi sila sa prosperity sa kalibutan kay ang gitagad manggod sa prosperity aning kalibutan na is the pleasure for the flesh. No, kalingawan sa unod.
No, na-meet ang iyahang physical need. Na-meet sa kalibutan. And that is why we run after the prosperity of this world. But, kung imo lang yung nasabtan, mga kaigsunan, ang klase nga kalipay nga mahatag sa Ginoo sa iyang mga servant, di gyud ka magpailad sa mga tawhanon nga mga kalingawan. Kay dili gyud siya ka-compare sa joy nga mahatag sa Ginoo when you can see fruit sa imong labor. Ang kanang joy nga ihatag sa Ginoo sa imong kasing-kasing, mao gyud siya tinuod, mga kaigsunan, nga prosperity. Mao ni tinuod nga pleasure. Dili magkinahanglan og object. Ang Ginoong mao'y magbutang ana sa imong kasing-kasing, you are contented, you are happy. Joyful ka sa imong kinabuhi. Satisfied. It cannot be bought with an amount of money. Mo na makita nato bisag daghang kwarta ang Kristohanon di malipayon. Nga naman, it is not money that can make us joyful. Ang kwarta without the will of God can give us more problem. Maghatag natog more sadness in life. Kay di gyud ta masatisfy ana, mga kaigsuonan. So klaro kayo ang giingon sa Bible, if they obey and serve God. Very clear. So you cannot serve the Lord without obedience. It is hard, sad when you obey God and you do not serve Him. So pag ni-obey ka sa Ginoo, it means you are serving Him. So sa dihang nahitabo na, tinuod na nga nahitabo sa imong kinabuhi, mga kaigsunan, imo dayong kanang gamiton or i-spend nimo ang imong mga adlaw aning kalibutan na in prosperity. Kay ba naka kung say may tabuan na. And not only that, yung sa Bible, and their years in pleasures. Pagkamalipayon nimo nga Kristohanon. Ug ang imong kalipay wala diha sa kalibutanhon. Ang imong kalipay tuwa dito nagpalapad og ayo sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Ang imong mission is to make disciples. Ang atong joy na diha, according pa sa John 15, that my joy might remain in you. Unsa man nga joy? The joy of the Lord Jesus Christ through bearing fruit. Pero kung ang imong achievement, mga kaigsunan, is just to accumulate money and money and money and money and money, patay imong utok, mga kaigsunan. Nalumos sa kwarta, that will give you too much problem. Too much problem and sadness. Kaysa diyan makuhaan na, mag-uol naman ka. Nakasabot tayo, kaigsunan? Mag-uol ka. In Deuteronomy chapter 28, Deuteronomy chapter 28, verses 1 and 2, ingon sa Bible, and it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all His commandments which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations on the earth. Grabe nga panalangin, pleasures, prosperity. In verse number 2, and all these blessings shall come on thee and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Remember that. Unsay mo overtake na to? How many blessings? How many blessings? All these blessings. So unsay gipanulti sa Ginoo, promise niya nimo, if you're going to serve Him, if you are going to obey Him, if you are going to follow Him, iyan ang i-provide nimo. All these blessings will overtake thee. What about in Isaiah 1:19? The Bible says, mga kaigsunan, if ye be willing, underline that, and obedient, underline that. Sa sa Bible, ye shall eat the good of the land. Willingness and obedience. Kaya naamay ni obey niya, di willing. Di ba? Pero kung willing ka, mo-obey jud ka. O di, ang pangutana, are you willing to obey God? Tubaga ang Ginoo, ana, mga kaigsunan. Because there's always and surely there is prosperity for
obedience. Kung obedient lang gyud ang mga Kristohanon, aning simbahan na mga igsoon, diha nato makita ang pagsaka sa inyong status sa kinabuhi ug nakasabot kag, nakahibaw ka, unsaon na nimo nga mga kayamanan nga naangko nimo aning kalibutan na. Amen? Nakasabot ka. Pasabot ana, ang imong tiil nagpabilin sa yuta. Wala ka nilupad with your treasures. Nga nahimo kang hambugiro, nahimo kang unreachable. Nahimo kang kanabitong proud person. No, nigara ka, nahambugiro ka, masukuan na ka, kanang problema na hinuong ka sa simbahan. Pero nahimo kang panalangin. Nahimo kang kanang more humble. Di ba? Kay more blessing, more responsibility. Kung daghan ang giintrigo sa Ginoo nimo, mas dako ang imong responsibilidad. So mas dako imong kalipay. Ang pangutana, ganahan ba mo, ana? Kaya na pa may laing option diri. Number 2, peril for disobedience. Do you like peril? Peril's will? No? Bisag unsay tuyok sa kinabuhi, peril gihapon? Peril's will. Because of disobedience, pirti na nimong tuyok sa imong kinabuhi, peril gihapon ang naabtan. In Job, balik ta sa Job, chapter 36, verse number 12. Ingon's Bible, mga kaigsonan, but if they obey not, they shall perish by the sword, and they shall die without knowledge. Peril. Unsa man ang peril? Unsa pasabot ana? Instant, mga kaigsunan, nakasakit. Immediate nga kasakit. Resulta sa imong disobedience. Mo ni madawatan pag ikaw Kristohanon ka, unya disobedient kay ka. Look at your life. Tanawa imong kinabuhi, bugat kaayo, lisod kaayo, ilihok-lihok, daghan kay kag problema makitaan somewhere sa imong kinabuhi, mga kaigsunan. You disobeyed God. You disobeyed God. Mo na makita gyud na kanang magulanon ka, di gyud ka malipayon unya, wa gyud kay kanabitaw kalinaw sa imong kinabuhi, kay puros kagubot imong makita, mga igsoon. There's a problem in your Christian life. Naa kay disobedience nga nahatag sa Ginoo. Balikan na itong Isaiah chapter 1 and in verse number 20 na, mga kaigsunan. Tanawa, this is, kuha ni siya, opposite sa verse number 19. Ingon sa verse number 20, but if ye refuse and rebel, ye shall be devoured with the sword, for the mouth of the Lord hath spoken it. Kung ikaw, mo-refuse ka, mo-rebuildi ka, mga kaigsunan, gidevour ka sa sword. Pasabot, ana, mapildi jud ka sa kinabuhi nimo. Pasabot, ana, magsigi kag kaigo sa mensahe, kay sword man sa ning pulong sa Ginoo. Sakit kaayo, mga kaigsunan, nga murag paminaw nimo, ako na lang pirmi isgutan anida. Well, kay ba nakagunsay buhaton nimo? Pirmi magkamaigo diha, nganong naamang gyapon ka diha? Tepa, mga kaigsunan, nakasabot ba taan ng pagkakristohanon? Mamadlong yun ang Ginoo. So kung nagpuyok ka sa sala, nakasaside sa sala, doon na magod ni. Sala o di sala. Bad and good. Alright? So, kung naakapirmi diha sa bad side, imong gipili, diha man ang Ginoo mamadlong. O muhatag siya panalangin sa mga good. O niya, karon sika kay Gos mensahe, sige po, ingon nga, naunsa naman ni, oy, ako naman ang permis, gutan, ani, tempa. Kabaw man day ka nga, ikaw na lang permi gisgutan, kay permi ka na sayop, naa ka diha sa lugar sa mga sayop, mga kaigsunan, nganong naa magyapong ka diha? Wa man intaw na muna lang Ginoo sa mga tarong. So, paminaw niyo mo, ako naman lang ani gisgutan, permi, uy, naunsa naman ni, uy, you have to do something. Di man nabunalan sa Ginoo nang nagtuman. Panalanginan man na niya. So kung paminaw nimo, ikaw na sige bunalam ta pirmi, o na-devour ka, you need to understand, you are disobedient.
Kaya ang katurang disobedient, ma-feel niya nga devour siya. Na? Ang katong disobedient, mauray i-devour sa sword. This might be a literal sword. Sa panahon nila ni Isaiah, literal sword, mga kaigsunan, mapildig yun. Ang mga iyas Ginoo nga mo-attack dito without God, mapildig yun ka, ma-devour ka sa sword. Why victory? Karon sa atong kinabuhi, mga kaigsunan, gi-introduce ni ang Bible nga sword. Ma-devour ka, mga kaigsunan. As long as you disobey God, the Word of God, murag kontra nimo ba? But the moment you surrender to the Lord, you obey. Mubalik ka sa 19. Ye shall eat the good of the land. So gipapili ka sa Ginoo unsa may gusto nimo. Ikay mo kaon sa good of the land or ikay kanon sa sword? Ha? Ikay mo consume sa good of the land or ikay consume sa sword? So magpili ka, mga kaigsunan. Ang Ginoo na nag-istorya na according to verse number 20. Balik ta sa Deuteronomy chapter 28. Chapter 28, 15 to 20. The Bible says, "But it shall come to pass, if thou wilt not hearken unto the voice of the Lord thy God, to observe, to do all His commandments and His statutes, which I command thee this day, that all these curses shall come upon thee and overtake thee." Unsay mo overtake pag obedient ka? All these blessings. Karon, ni choose man ka to rebel, ni choose man ka to disobey. Unsay mo overtake nimo? Curses. Kinsa may nagsuwat ana? Ha? This is the Word of God. Di ta kasupak ani, mga igsoon. Di ta kausab ani. So, therefore, nagisuwat na si Ginoo. Gipapili ta. Unsa may gusto mo overtake nimo? Tulisan? O panalangin? Verse 16. Tanawa, unsa ni nga mga curses? Cursed shalt thou be in the city. Cursed shalt thou be in the field. 17. Cursed shall be thy basket and thy store. Bisag asa lang, nanay tunglo, mga igsoon. 18. Cursed shall be the fruit of thy body and the fruit of thy land, the increase of thy kind, and the flocks of thy sheep. Ang panginabuhian nimo bisan ang imong kaugalingon, matunglo. 19. Cursed shalt thou be when thou comest in, cursed and cursed shalt thou be when thou goest out. Bisag asa nga area sa imong kinabuhi, tunglohon ka. Nga naman, verse 20. The Lord shall send upon thee cursing, vexation, and rebuke in all that thou settest thine hand unto for to do, until thou be destroyed, and until thou perish quickly, because of the wickedness of thy doings, whereby thou hast forsaken me. Are you listening? Naagi mga tao, mga igsoon, nga mo choose sila to go away from the Lord. Ay mga tao nga mo choose good sila not to obey God. Kay kung obedient ka, mga kaigsunan, you should always be in the church. Kay usana nga gisugo si Ginoo, meet me in the church. Usana nga obedience. Alright? But it doesn't mean nga naa ka, obedient na ka, automatic. Kaya magunsa man na, naa ka, mga kaigsunan, unya pagkahuman, wa ka nagtuman. Are you listening? Ang tinuod nga obedient, mga igsoon, nangalagad sa Ginoo. Kay observe and do ang giingon sa Bible. So, kung nakita sa Ginoo that you observe and do, di ka maigo sa peril. Kay obedience man imuha. Ang naani mo, prosperity. Pero, wa man ka nakiti sa Ginoo nga willing ka, wa man ka nakiti sa Ginoo nga nag-obey ka. So, ang imo, peril. Di ba? Muna, sa imong kinabuhi, sikag paningkamot, wag ginaabot. Gitawag na peril's will.
Grabe na kay kang dagandagan. Inignaog nimo mao gyapon ang lugar nga imong gisakyan. Bisa pag usa ka buwan kang nagtuyok-tuyok sa Ferris wheel. Inignaog nimo nagyapon ka sa lugar kung diin ka ni sakay. It sounds like job. Kung unsay status nimo kinabuhi sa diyang nisakay ka sa anang trabaho. Pila na katuig tinuyok-tuyok nimo anang trabaho na. Pag naog nimo, mao ra gyapon imong status. Ang worst, ang imong edad di na parehas. Musakay na sa kag Ferris wheel. Kay Ferris wheel, ma-perish imong time. Di ba? Wala na ka. Mahutdan kag panahon. And then you will realize, di na magkupasak yun. Oh, senior citizen na ka, mamatay pa lang kadiha. Agako naman gani kag, di na kakakat-kat. Pasak yun pa ka ng perish will, ma-perish kadiha. Di ba? Di ba na, ferry. Para na to, that's perish will. Mo na ito kinabuhi, mga igsoon. Walang takaybaw, naglingaw-lingaw ta. Lingaw makay mo. Kisa may hindi sa kay Ferris wheel. Nakasuway mo sa kay Ferris wheel. O niya, peritin yung guula. Singit-singit mo, mag-selfie-selfie pa mo. Lingaw kay ka, sa imong job. Lingaw kay ka, exciting. Kinsa may employee of the month ka nun. Exciting kayo, igabot ni mo, kinsa naong na diha. Excited kay ka. Pero sa dihang nigawas na ka, kaninaog ka sa Ferris wheel, the same status of life. The difference is you are older than before. Amen? Maunay problema. Pero klaro kayo, para nato nga mga Kristohanon, na ay gi-prepare ang Ginoo nga panalangin sa obedient, pero naasay gi-prepare ang Ginoo nga tunglo nga mo overtake nimo kung ikaw disobedient ka. Then you choose. You choose prosperity or peril. Ikaw may gipapili sa Ginoo, prosperity or peril. Puna na ito usa. Number 3, wrath for hypocrites. Kinsa man ang hypocrites? Katubitong disobedient, pero di magpakita nga gibunalan. Dili matinumanon, pero matanawan siya nga murag gipanalanginan. Malipayon, bisag ang kasing-kasing gahilak. Malipayon, makigatubang sa mga tao, pero inigtalikod, wala na diha ang kauban mga Kristohanon, mangtas di ka ito, kay nga naman, grabe na kayong problema. Bati di itong attitude. Nagmaskara, mga kaigsunan. Di ba? Kanang mga hypocrites, nagpakaaron ingnon, naidaghan na sa simbahan. Proclaiming that they are faithful, but inwardly, mga kaigsunan, deceitful. Mao na gitagaan pud sila og pasahi, mga kaigsunan, nga silot sa Ginoo. Wrath ang giingon. Wrath for the hypocrites. In verse number 13 sa Job 36, mga kaigsunan, verse 13, the Bible says, "But the hypocrites in heart heap up wrath. They cry not when he bindeth them." Tanawa na. Di gyud magayog tabang. Di gyud kanang cry diha is to cry for help. Di gyud mura lang kuha ba? They cry not when he bindeth them. Sa dihang gikuha na ba kanang na feel na nga kanang bitong nabunala na wa gyud. Okay ra koy, my life is fine. No, basig kamo moy nasuko, basig kamo moy na kanang nagkalisod. Ako okay ra ko. Happy ra kay ko sa kong Christian life. Hypocrites. Amen. Unsa may ilang gitigom, unsa may ilahang unsa may future nila, wrath. Klaro kay gingon sa Bible? No? But the hypocrites in heart heap up wrath. Muabot ang panahon nga ma-expose na mga kaigsunan ang wrath
Diha pa ka, makaingon. Di, lisod na kayo itago. Lisod na kayo, sakit na kayo kinabuhi. Ang nakabait, kay hypocrites lagi, bisan pag naay makaibaw, awawi, imo ratong pananaw. Pananaw, ragito na imo. Nakabantay na mga tao hypocrite sa ilang Christian life? Nagpaka-faithful mga kaigsunan, pero di ito. They're trying to appear serving the Lord, but inwardly, they don't. Nagtigom ni sila wrath. Moabot ang panahon that God will judge them. Romans chapter 2, please. Verse number 5 to 11. Nindot kaayo ng prosperity manggod, pero dapat makasabot ta mga igsoon. Kinsa ray giandaman sa Ginoo ani? 5 to 11. The Bible says, "But after thy hardness and impenitent heart treasurest up unto thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God." Wa gyud lain judgment mga igsoon nga di gyud ta ka pangulipas ba? We cannot hide from this judgment, God's judgment. Gingon sa Bible diri, tungod sa imong humana, sa imong pagkamagahion. No, kay kaning mga hypocrites, di man sila dayon ka-recover, o di man sila dayon ka-repent good. Kay nga naman, gitaguan good nila, ila sayop good. Kung saan yung pag-repent, kung unrepentant ka, kanang di ka mo angkon ba? So, gahi jud kayo. So, after sa imong kagahi, muhumok mo jud ka. O sa imong impenitent heart, tanaw ra good, wa jud kay pag penitensya mga igsoon, wa kay mura ba ka lang okay ra kay kinabuhi. Ay, normal na magunin natay. Kasakit po, ingon ana. Pero kay bawo jud kang gimunalan ka. Tanawa ha? Treasurest up unto thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. Ang nakapait ani, hasta ang imong salvation, dili tinuod. Ano kapait? Kay tendency aning mga hypocrite, mga kaigsunan sa simbahan, kung wa kay strength nga mo give up sa imong bad side sa kinabuhi, di ka makahukas ba nga gimando sa Ginoo nga iyan ang ipa-mortify the deeds of the flesh. You have no power to do it. Instead, imong gitaguan. Unya, you appear righteous, but deep inside your heart, you are wicked, and God saw it. So, dakong tendency nga wa kay strength to stop your wickedness, pasabot, basig di kaluwas. That in the day of wrath, mga kaigsunan, ang katong mga hypocrites, parihas rato siya, maigsoon og level ato mga false teachers, false prophets. Imong gipakita nga ikaw Kristohanon, pero di. Pero tipaita ani. In verse number 6, who will render to every man according to his deeds? God. We cannot judge each other. We cannot judge our brothers and sisters. Pero sa Ginoo, wag imatago, mga igsoon. Siya ragoy makarender og judgment to every person. In verse number 7, to them who by patient continuance in well-doing seek for glory and honor and immortality, eternal life. Nindot to katong nagsik og nindot ba? Mapasensyahon, continuance in well-doing, nagpadayon og kinabuhing maayo. Nindot ang iyahang maabtan, immortality, and, ingon this Bible, eternal life. Tinuod na nga luwas. In verse number 8, tanawan ni verse number 8, but unto them that are contentious, agoy. Unsa man sabot ani contentious? Palaaway. No. Tanawan na inyong kaugalingon kung unsa ka, palaaway ba ka o di. Dali kay ka mga kitag reason ba to quarrel. No, bisag asa kay butang, nadyo kay kaaway. Uy, magbantay taan ni mga igsoon, nasuwat diha, contentious. And do not obey the truth. Agoy. Tanaw na to ni. Kapila na kagiingnan sa kamatuuran, but you did not do. Nahimo na nimo hinoon ang truth nga enemy. The preacher preaches the truth. Unya, nahimo na nimong enemy ang preacher. Kaya nagsigi pamadlong, nagsigi og kanang pagwali og kanang dili nimo ganahan. Naana diha.
but obey and righteousness. Kung unsa nito'y dili maayo, mao ni gibuhat. Indignation and wrath. O tanawa na, indignation, anger. Unya, wrath pa jud. O kumusta na inyong kasing-kasing? Unsa may unod na inyong kasing-kasing? Naaban na diha ang indignation and wrath? Na, kumusta na inyong kasing-kasing? Naaban ni, nakitaan ba rin ninyo mga kaigsunan? Kanang obeying and righteousness? Kung unsa to'y di maayo mo, manang sige buhat niya, may yung nagkakaibsabaha. Imo panhinuon, gipunan ang imong sala, kaya di mo ipasaba. Na mag-tendency ingon na nga mag-ipasaba na nimo nga di man na maayo. Pero kita nakasabot ta. So kung ikaw ni naghimo ani yo nakasabot ka, uy, reviewhan na imong kaluwasan. Kay basig hasta ang imong salvation hypocrisy. Kay ngano man nga naa nakita man nimo ning verse 8 sa imong kinabuhi, di man ang verse 7. Di ba? Ug di gyud ni sulagma mga igsoon nga kaning nindot naa sa verse 7. Kaning di nindot naa sa pungsoy. Pungsoy man ang 8. Swerte-swerte. Di ba? Tanawa ra gud oh. Very clear ang Biblia. Verse 9, tribulation and anguish upon every soul of man that doeth evil, of the Jew first and also of the Gentile. Walay pili ang Ginoo mga igsoon. But, tanawa sa 10, glory, honor, and peace to every man that worketh good, to the Jew first and also to the Gentile. Naagyod kay equivalent sa imuhang tinuod nga pagkatao mga igsoon. So ang Ginoo dili siya nimo mailad by being hypocrite. Di ba? Praise the Lord ka, pero in your heart, mga kaigsunan, full of hypocrisy. Makita na si Ginoo, mga kaigsun. In the book of Matthew, gitawag na si Ginoo kanang sepulchre. White sa gawas, pero full of dead bones inside. Maayo kayo makig kanang fellowship sa mga ganahan niya, pero sa di ganahan niya, makita yun ng dead bones, kaya ablihan man ka sa kanang kuan, kamatuoran. Pero gadto sa mga ganahan niya, nindot kaayo siya treatment. Mo man ay mahitaboan ni hypocrite. Kay kung dili ka hypocrite, kung kinsa kasud sa balay, mausa kas gawas. The same. Kung kinsa ka nga mo istorya sa di nimo kaila, mausad ka mang istorya sa kaila nimo. Nganong mausab man. Muna gayon, what you see is what you get. Di mahadlok mo angkon sa mga bati nga part sa iyang kinabuhi. Kaning hypocrisy mga kaigsuonan. Grabe. You will cover the bad side of your life. Na? Magbantay ta ani. Kay kung panalitan ikaw ang nahintungdan ani mga kaigsuonan. Nagtigom kag kapungot. Kapungot. Nga ablihan na si Ginoo sa panahon sa kapungot. The day of wrath. Maangko na nimo ang imong gitigom-tigom mga igsoon nga dili maayo. Pero sa mga tarong, sa mga nagsunod sa mga nindot nga mga binuhatan nga giniyahan sa Ginoo, according to the Bible, glory, honor, and peace. Dito ganahan na. Di ba? Pero ang katong hypocrite, digod kangkon ana mga igsoon. Ngano man ngayon ana man ang Ginoo. In verse number 11, for there is no respect of persons with God. There is no respect of persons with God. You can deceive people, but you cannot deceive God and the man of God. Di gyud ninyo ma-deceive mga igsoon. So, ang Ginoo may nagbutang sa mga pastor sa kasimbahanan, kay baw gyud na sila. Kinsa tong naa sa mga status kinabuhi sa maani. Kinsa tong gaubay, kinsa tong wala, kinsa tong nagpakaron ingnon, kinsa to ang tinuod nga nagsunod. Ug hinaot pa nga
makarecognize ta sa ato mga sayop, mga igsoon. Ug kana mga sayop nato ato gyud nang isangat ngadto sa Ginoo kay siya man ang makahatag og judgment sa matag tawo. Wa man, I cannot give you judgment. I can only give you God's rebuke, and it is God that can forgive you. It is God that can change you. It is God that can make you well. Dili ang pastor. Dili ang usag-usa nato mga igsoon because iya na sa Ginoo trabaho. Ang ato ra gyud mga kaigsoonan is to recognize what is inside. Kay kung wa ka ka-recognize kung unsay nasa sud sa imong kasing-kasing, unsa man nimo pagpangay pasaylo anang angay pangay pasaylo wa man nimo na-recognize. Di ba? Unya, kuan sa questionable sa kay di ka ka-recognize sa sala ug di sala. Kay ang mga luwas ray naihiyas ana. Di ba? Kay kaning dili kaluwas, you have all the reasons to cover up your mistakes. O dili, normal, gana may tabog. Ikaw ba, nitabuan nga niya, di ka kabuhat, ana. That's worldly. Prinsipon. Dili na prinsipyo sa Ginoo. Klaro ng Gingos Bible, vengeance is mine, saith the Lord, ay panimaos. Di ba? Pero nakapatay ka kay nibaus ka. O lahim na nakapatay ka kay wala dyo kay mahimo ba? Are you listening? Pero nga nakapatay ka, kay imo diyong gikuan, kay panimahos gini ako, ako rin planuhon mo ba? Oh. Lahi na siya. Di ba? So, kaibaw ang Ginoo mga igsoon. So, kung ikaw, dili na nimo gina-recognize imo mga sayop sa kinabuhi nimo. Dakong problema. And that is why you are choosing the wrong path. Dili ka padung sa prosperity, padung ka sa punishment. So God has given you choices. Path of prosperity or path of punishment. Pili ka. Kita mo gitagaan sa Ginoo ani og power to choose. So, what will you choose? What will you choose? Imo nang isulti sa Ginoo diri sa tubangan. Lord, salamat kayo imo kong gibadlong. Lord, pasaylo ako kay I've been an hypocrite. I know what I'm doing and it's bad. And I want you to forgive me. Or maybe you are disobedient. No, but pila ra kabuk obedient diri. No? Kinala mga itag pasaylo sa Ginoo mga kaigsunan. Because we want to live in prosperity. So, kay prosperity lagi atong gusto. Unya, di man mahatag yun na sa Ginoo, mga igsoon, kung ikaw disobedient ka, kung ikaw hypocrite ka. Mao na mudagan ka sa kalibutan, adto ka mangayo didto, mura ka magbaligya sa imong kalag ngadto sa yawa. Para lang maangkon nimo kung unsa imong gusto. And then, it will help you to be more hypocrite. Kay makita sa mga Kristohanon nga, oy, panalangin na ni siya. Pero dili na panalangin, imo na maligya ka sa yawa, mga igsoon, sa imuhang kinabuhi. Di ba? Nga mahimo kang problema sa church. Sige, taning. Oh. Mao na, nakigdeal ka sa yawa. Posible man na, may tabo sa mga Kristohanon. Alright? So, hinaot pa nga natin na learn ani mga igsoon. Every head bow. Every eye closed. Heavenly Father, we thank you, Lord, for the life of Job. Na nahisgutan siya sa iyang amigo nga si Elihu. And I believe, dear God, that kani nga mga statement nga gibuhian ni Elihu is true. That if we are going to obey you, you will allow us to live in prosperity and pleasure. Because, kay baw mi Lord, how to use that prosperity and how to limit our lives sa mga pleasures aning kalibutana. And please, Lord, allow your people to realize if there is disobedience and hypocrisies in their heart tonight. I pray, Lord, that you will help them to be honest before you in this invitation, O God. I pray that you will help them to kneel down before you and to pray heartily, to ask forgiveness of their disobedience and their hypocrisies. I believe, dear God, that you are merciful to those who are honest sa ilahang mga
pag-ampo diha nimo, Lord. So I commit them to you this evening, and I pray, dear God, that you will continue to bless those who are obedient, servant of yours. Salamat kay Lord sa balang Espiritu nga maoy among guide. O nag-ampo ko, Lord, nga dili mi mohunong sa pagtuman, sa pagsunod, sa giya sa balang Espiritu. Once again, Lord, I commit to you your people in this invitation. Let this be for your glory and honor. In Jesus' name, amen.